So buksan natin ang ating mga Bible. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay God will provide. Ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang ating Jehovah Jireh. No? Our God supplies all our needs. Siya yung magsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. So tingnan natin yung pinagmulan ng history ng God will provide. Ito po yung nangyaring una sa panahon po ni Abraham. No, ito yung pinaka sinusundan nating talata ngayong araw na ito. Sa Genesis chapter 22, kung kayo po ay may mga dalang Biblia at kung mayroon po kayong Biblia ngayon sa bahay ninyo at kung wala naman po, nakalagay naman po yan sa inyong harapan. Hindi ko na kayo patatayuin, no? Katatayo lang kasi natin. Seryosohin lang po natin ang pagbabasa at parang kwento ito na namnamin na natin kasi hindi ko na ito uulit-ulitin pa. Ipapasok ko agad yung mensahe ng Lord. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita ay ganito. Pagkalipas ng ilang panahon, Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 15. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng kanyang ama. Sabi niya, Ama, ano yon anak? Tugong patanong ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Ito po yung verse na ating pag-aaralan, no? Yung verse 8. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. Ayan. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo, nasa verse, ano na po tayo? 17 and 16, nakulang pala. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod sa kanilang mga kaaway. Praise the Lord. Salamat sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito po yung kasaysayan ni Abraham at ni Isaac. Noong panahong tinawag ng Diyos si Abraham, hindi ito yung unang pakikipag-usap ng Diyos sa kanya, kundi ito po ay lagi silang nagniniig ng Diyos. At isa sa iniutos ng Diyos sa kanya dito sa chapter 22 ay ihandog sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. No? Si Abraham, meron tayong matututunan sa kanya as a Christian,
At tayo din bilang mga mananampalataya, mga narito sa loob ng church na tahanan, tingnan natin kung ano po yung ating makukuhang lesson sa chapter 22 ng Genesis. Alam niyo, number 1, paano sumunod si Abraham? Paano ba siya sumunod sa Diyos? Si Abraham yung taong nakita natin mula doon sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon, hindi siya nagmimintis doon sa mga utos ng Diyos. Sumusunod agad siya. Kaya ang number 1 na matututunan natin sa kanya, kay Abraham ay walang delay. Hindi siya nagpapabukas-bukas. No, nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, iwanan mo yung iyong bayan at sumama ka dito sa akin sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo. Ang ginawa ni Abraham, iniwan niya agad yung kanyang buong pamilya. Isinama niya lamang yung kanyang mga ilang alipin at yung kanyang mga kasama at siya po'y naglakbay ng malayo. Hindi niya nga alam kung saan siya dadalhin ng Diyos, pero sumunod siya. Sa Sodom at Gomorrah, noong ginuno ng Panginoon yung Sodoma at Gomorrah, sa chapter 18 din ng Genesis, bago dumating po itong tagpong ito, kinabukasan lang nung kinausap siya ng Diyos, bumangon agad si Abraham at nakipag-deal siya sa Lord. Yun yung time na sabi niya, Panginoon, kung wala po kayo makitang ganito karami, gugunawin niyo pa ba ang Sodom at Gomorrah? Mabilis yung kanyang response. Hindi na-delay. Pangatlo, ay tulad ng response niya sa last chapter ng Genesis, ay yung tungkol naman po kay Ismael, no? Kay Ismael, makikita po natin na nung sinabi ng Diyos na ito po ay paalisin na sa kanilang tahanan, no? Hindi po nagdalawang isip si Abraham, no? Kinausap niya yung nanay ng bata at pinaalis niya sa kanyang tahanan kasi nagseselos na yung kanyang tunay na asawa. Kaya kung tutusin, hindi talaga iisa ang anak ni Abraham, may anak siyang isa pa, si Ismael. Mga magulang ko't kapatid. So anong nakikita natin dito? Yun po ang obedience. Hindi natin tatanungin pa ang Lord, Lord, bakit mo ito pinagagawa sa akin? Wala siyang ganon. Hindi mo makikita na nagtanong siya. Hindi kagaya ni Moises na maraming tanong. Si Gideon, maraming tanong. Si Abraham, pag-aralan niyo po siya. Pag siya inutusan ng Panginoon, gagawin niya kaagad. Hindi siya nagdadalawang isip, hindi siya nagtatanong. Kagaya nitong nangyari dito, anak niya mismo dadalahin doon sa isang lugar, sa Mount of Moriah. Ano lang ang gagawin ng Panginoon? Ang sabi sa kanya, iyahandog. Hindi siya nagtanong. Kahit yung anak hindi alam na siya ipapatayin. Kahit yung mga alipin niya, hindi niya chinismis. Hindi niya sinabing, ano itong gagawin ko, delikado ito. Kasi sabi niya, iwan ko lang kayo dyan. Kasi sasamba lang kami sa Diyos. Hindi naman siya nagsisinungaling doon. No? Sabi iba, nagsinungaling ba daw si Abraham? Hindi ho. Kasi alam niyang may gagawin ng Diyos sa kanya. Tiyak niya na hindi mamamatay ang kanyang anak. So anong dapat natin gawin? Kapag tayo po ay may pinagagawa sa atin si Lord, gayahin natin si Abraham. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, huwag na tayong mareklamo, huwag na tayong magtanong, Lord, bakit ako? Andiyan naman sila. Bakit ako, Lord, ang pinagagawa mo nito? Bakit itong inuutos mo? Alam mo, pag alam mong galing sa Lord, gawin mo. Dahil may nakahandang blessing ang Lord sa taong masunurin, sa kanyang mga anak na marunong sumunod sa kanyang mga utos. Amen po ba? Sabi nga di po ba, mas mainam ang pagsunod kaysa sa handog. Kahit mag-offer ka ng mag-offer, sumamba ka ng sumamba sa Panginoon, umawit ka ng umawit, magbigay ka ng offering ng lahat ng gusto mong gawin sa Lord, kung hindi ka naman sumusunod sa salita niya, wala din. Ang gusto ng Lord, obedience. Amen. Walang delay. So kung ikaw'y tinatawag ni Lord, kinakausap ka niya ngayon, Lord, I'm willing. Handa akong sumunod sa iyo. Lalo na ngayon, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Malapit na dumating si Lord. Nasa dulo na tayo ng kasaysayan ng daigdig.
Konting panahon na lang ang inaantay natin. Sabi niyo, matagal na yan, lagi niyo sinasabi, tingnan niyo po yung nangyayari sa mundo natin. Akala natin, okay na okay na. Bantayan ninyo nangyayari sa mga bansa ngayon, girian na ng girian ng parang magigera. Hindi po namin kayo tinatakot, pero pag binasa niyo po ang Bible, naka-align po lahat ng nangyayari sa salita ng Diyos. Kaya wag na tayong kung may pinagagawa si Lord, matagal na sa iyong sinasabi, gayahin mo si Abraham. Kinabukasan, sabi ng Bible, isinama niya ang kanyang anak. Nagtadtad siya ng kahoy, pinapasa niya sa kanyang anak, pumunta siya sa bundok. Walang tanong-tanong. Lord, susunod po ako sa iyo. Susunod po ako. So, noong unang matutunan natin kay Abraham, hindi siya nagde-delay ng mga gagawin kay Lord. No? Amen po ba? Lord, marami pa akong gagawin. May tatapusin pa ako. Kailangan ko pang gumraduate. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Marami tayong ganyan. Pero pag pinagagawa na sa ni Lord, gawin mo na. Huwag nang maraming reklamo. Kung makita nyo sa dulo kung ano yung mga premyo, ibig sabihin yung mga reward na nakuha ni Abraham dahil sa kanyang pagiging masunurin. No? May reward na siya, pero tingnan nyo mamaya, makikita nyo ano ang bunga ng pagsunod ni Abraham. Pangalawang matututunan natin under sa paano sumunod si Abraham, ay sumunod siya dahil sa pananampalataya. Siya po'y sumunod dahil siya po ay mayroong pananalig sa Diyos. Sabi po roon, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Banggit talaga ng Bible kaisa-isa kasi tinuturo lang talagang anak ni Abraham si Isaac. Nang subukin siya ng Diyos, kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na magmumula ng kanyang lahi, kasi pangako sa kanya ng Panginoon, pararamihin ko ang iyong lahi sa pamamagitan ng iyong binhing si Isaac. Dadami ang lahi mo, hindi lang ang Israelita, kundi yung buong sansinukob, sabi ng Bible, ay pagmumulan ng lahi ni Abraham. Alam niyo, kilalang kilala si Abraham sa lahat ng aspeto ng religion, lalo na sa Christian and Muslim. Sa Muslim, mas lalo na kinikilala nila si Abraham. Naangkin nila talagang sila yung lahi ni Abraham, gawa ni Ismael. Tayo ng mga Christian, kay Isaac tayo. So makikita natin na yung faith ni Abraham ay napakatindi. Malalim talaga yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang pinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. No, sabi ng Diyos, dalahin mo ang iyong anak, ihandog mo sa akin. Alam niyang papatayin niya kanyang anak kasi ang paghahandog noon sa Panginoon, pumapatay ng hayop. Inilalagay yung hayop sa altar, kung ito man ay tupa, kung ito man ay baka, tatarakan ng kagaya na nakalagay dyan, patalim, dadanak ang dugo, susunugin yung tupa sa kahoy, yun ang paghahandog. Hinihingi yung anak niya. Alam naman natin na hindi gagawin ng Diyos yun. Siguro sabi ni Lord, ni Abraham, Lord, di ba sabi mo, masamang maghandog ng tao? Parang nasa isip niya, pero hindi siya nagtanong. Dinala niya pa rin yung kanyang anak kasi nire-require ng Lord. Itong Isaac, walang kaalam-alam, pasampasan niya yung kahoy, binatilyo pa lang po si Isaac. Pagdating doon sa may tapat na ng bundok ng, siguro damdamin ni Abraham, napakatindi ng ano niya, yung, alam mo, parang may kaba, ano bang gagawin talaga ni Lord? Malapit na kami sa bundok. Pasan ni Isaac yung mga kahoy na susunugin. At siya yung susunugin doon, igagatong yung sa kanya. Walang kaalam-alam si Isaac. Kaya nagtanong siya, sabi niya, Pa, Daddy, parang si Ethan, meron na tayong panggatong. Hawak niyo na ang patalim. May dala na rin tayong sulo, kasi yung sulo ang gagamiting pangsindi. Nasaan yung ihahandog? Saan yung hayop na papatayin? Sabi ni Abraham, tingnan niyo yung faith ni Abraham, God will provide.
Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ihahandog sa Kanya. Amen po ba? Ang tindi ng faith ni Abraham. Alam niyo, hindi natin kayang gawin yun. Ako, aaminin ko, hindi ko kayang gawin. Dadalahin ko si Makmak o kaya si Popol doon sa bundok, akong papatay mismo. Hinihingi ng Diyos. Lord, hindi ko kaya yata. Pag nakahiga na si Makmak, kahit si Ethan siguro, apo ko. Kahit nga hindi mo anak siguro, hindi mo kayang gawin. Papatayin mo. Ikaw mismo ang gagawa. Ganong kalaki yung pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Tayo, ganong kalaki yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Konting problema lang, suko na tayo. Ang liit lang ng hinihingi sa atin ni Lord, di natin maibigay. Konting panahon, hindi natin maibigay kay Lord. Si Abraham, buhay ng kanyang kaisa-isang anak, handa niyang gawing sundin, ialay, ihandog sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Gaano kalaki yung ating pananampalataya? No? Hindi man siguro tayo re-require ng Lord na kasing laki ng kay Abraham. Sabi nga, baka hindi ko kayang gawin yung pinagagawa na ganun. Pero ang gusto ng Lord ay talagang pananampalatayang matindi. Amen po ba? Sumunod siya. Ano po sabi sa Hebreo 11:17-19 na ilagay po natin? Nasubukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na iyalay si Isaac bilang handog sa Diyos. Faith po yung nag-udyok sa kanya. Hindi yung sarili niyang gusto. O yung takot niya. Kundi yung pananampalataya, dadalhin ko to Lord. Sinabi mo Iaalay ko sa iyo ang aking anak. Sinabi mo ito Lord. Naniniwala ako, nananampalataya ako. Ibibigay ko ito. Mamatay man ang aking anak, ibibigay ko sa iyo kasi hinihingi mo Lord. Yun ang nasa puso niya. Faith. Na iyalay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Na kay Isaac magmumula, ano pong sabi ng talata sa Hebreo, sa yung pangako ng Diyos, kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Sabi sa verse 19, naniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Iniisip niya, mamamatay talaga anak ko kasi sasasakin ko siya. Iaalay ko siya. Papatayin ko sa harap ng Diyos, ihahandog ko, pero ako'y naniniwalang bubuhayin ng Diyos ang anak ko. Yun yung nasa puso ni Abraham. Sang-ayon sa aklat ng Hebreo. Kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Alam niyo, dapat patay na si Isaac. Mamaya malalaman niyo yung kaugnayan natin dito sa kwento na to. Ano sabi ng verse? Mula sa mga patay. Actually, hindi naman talaga namatay si Isaac. Pero parang patay na rin yun kung natuloy yung plano ng Diyos. So, una, paano sumunod si Abraham? Nakita natin, wala siyang pakeme-keme o pateka-teka muna. Walang ganoon siya, walang delay. At letter B, sumunod siya dahil sa pananampalataya. Number 2, yung ating pinaka-main point, pangalawa, God will provide. Ang Diyos ang magpo-provide. Lahat ng nire-request ng Diyos para makasamba tayo sa Kanya, para makalapit tayong mga makasalanan sa banal niyang presensya, hindi rin pala sa atin manggagaling. Alam niyo, lahat ng pwede nating gawing paglapit sa Diyos, wala pong manggagaling sa atin, nagaling sa atin. Galing lahat kay Lord. Amen po ba doon? Ang Diyos din ang nagbibigay. God will provide. Letter A nakalagay dyan, God provides for everything necessary para tayo mabuhay. Alam niyo, siya yung nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Lahat. Hindi natin kayang mag-produce ng isang bagay na hindi galing sa Diyos.
Kahit nahawakan mo yan, kahit pag-aari mo yan, hindi yan galing sa'yo. Kahit yung silyang inuupuan mo, hindi yan galing sa'yo. Hindi atin yan. Mayroong bagay na pinagmulan yan na mula sa Diyos. Amen po ba? Hindi ka makakarating dito kung hindi dahil sa Panginoon. Yung sinakyan mo, galing yun sa Diyos. Wala namang mabubuong anumang bagay na hindi galing sa Kanya. Nakikinig po ba kayo sa akin? Pwede tayong mag-create, pero makikreate natin ang isang bagay galing doon sa mga bagay na isinuplay na ng Lord noong pamangunang panahong ginawa niya ang daigdig na ito. Para magkaroon ng eroplano, kukunin mo yung mga bagay na nilikha ng Diyos, pagsasama-samahin mo yung dunong mo at yung mga sangkap. Bago ka makagawa ng sasakyan, gagawin mo yung mga bagay na yon, kukunin mo yung mga bagay na yan, mga yamang natural. Pagsasama-samahin mo para mabuo. Kaya wala kang madadala, wala kang kahit ano na hindi galing sa Panginoon. Yung silya na yan, galing kay Lord yan. Yung papel, yung TV, lahat. Ang origin yan, si Lord. Siya nagdudulot ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya yung ating pangangailangan, dapat nagpapasalamat tayong lagi kay Lord kasi siya nagpo-provide niyan. Araw-araw, kahit anong galing mo pang magtrabaho, si Lord ang nagbigay sa iyo ng kalakasan, kaya ka nakakapagtrabaho. Amen po ba? Amen. Siya nagbibigay ng lakas, siya nagbigay ng kamay mo, siya nagbigay ng isip, siya nagbigay ng iyong bibig, siya nagbigay ng iyong paa. Paano ka makakagawa kung wala ka niyan? Saan galing? Kay Lord din galing lahat. Wala tayong... Kung wala ka, wala ka. Hindi ka ginawa ni Lord. Pero ginilikha ka niya. Siya nagbigay ng ating hininga, ng lakas, ng trabaho, lahat ng ating kakainin, at lahat ng ating mga kailangan. So kung may taglay po kayo ngayon, galing lahat yan sa Diyos. O minsan, hiniyang tayong magbigay ng offering kay Lord eh. Para iniisip natin na nakukuhanan tayo ni Lord. Maling-mali po yung kaisipan na yun. Wala ka namang ibibigay kung di ka binigyan ni Lord eh. Nakikinig po ba kayo? Wala tayong may i-offer kay Lord kung hindi tayo bibigyan ni Lord. Paano ka magta-tithes? Wala ka naman tatanggalan ng tithes. Paano ka mag-o-offer? Walang panggagalingan ng offering dahil hindi ka binigyan ni Lord. Pero ang Diyos ay nagbibigay, kaya pa nagbigay ka, galing yun sa Kanya. Binibigay mo lang yung pasasalamat mo, yung worship as a giver of all the blessing na natanggap mo sa Kanya. Hindi niya kinukuha lahat. Ang gusto niya lang yung bahagi ng iyong pagsamba. Kasi ang pagbibigay sa Lord, pagsamba po yan. Yan po ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi po yan para tayo po'y kuhanan ni Lord. At pag tayo po'y nagbigay, pagpapalain tayo ng Panginoon. Dinadaanan po namin ni Pastor Nes yung mga bagay na yan kasi sa ating pong first fruit ay ni-encourage po namin kayo. Nagawin po ninyo yan. Huwag nating pagdamutan si Lord. Amen? Kasi si Lord di madamot. Hindi po siya madamot. Kaya niya tayong pasaganain, kaya niyang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. So God will provide. God provides for everything necessary para tayo mabuhay. Siya nagdudulot ng lahat ng ating pangangailangan, ng hininga, lakas, ng trabaho, ng ating kakainin, at lahat ng ating kailangan maging yung ating mga binibigay sa Kanya. And letter B, under ng God will provide, ibinigay niya rin ng ating kapwa para mabuhay tayo. So, ano pang binigay ng Diyos sa atin para tayo po'y mabuhay? Ang ating kapwa. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa iyo. Nabubuhay ako dahil sa iyo. Sabihin niyo po yan. Salamat sa iyo. Nabubuhay ako dahil sa iyo. Totoo po yan. Hindi po tayo mabubuhay na wala po tayong kapwa-tao. Hindi ko pwedeng mabuhay mag-isa. Merong mga nakakarating ng mga isla, alam niyo yung buhay nila miserable, parang mababaliw na sila.
Mahirap mabuhay mag-isa. May mga napapanood tayo mga ganyang movie. Yung lumubog ang barko, siya lang ang naligtas. Hindi mo na kayang mabuhay mag-isa. Lalo na ngayon sa panahong ito. Kailangan natin ang isa't isa. Amen po ba? Miski yung mga hindi mananampalataya, kailangan natin sila eh. Sabi nyo, tayo-tayo lang? Hindi, kailangan din natin sila. Lahat ng, bago ka nakarating dito, ginamit ang hindi mananampalataya para makasakay ka ng bus, baka hindi naman mananampalataya yung driver. Saan ka nagpapagupit na barbero? Christian ba yung barberong pinagugupitan mo? Siyempre, naghahanap tayo talaga ng Christian, pero maraming bagay na nanggagaling sa ating kapwa, Kristiyano man yan o hindi Kristiyano. Amen po ba? Amen. So, ibinigay niya rin ang ating kapwa para mabuhay tayo. No? Mahirap yata ang walang karpintero. Tama po ba ako, Brad? Ay kung hindi naman tayo marunong magpukpuk-pukpuk, paano ka titira, di gigiray-giray yung bahay natin. Baka pa nagsalansan tayo ng hollow block, liko-liko. Kasi hindi naman tayo ganun kagaling doon. Pero may kailangan din sila sa atin. Kaya nga kailangan natin ang isa't isa. Siguro kung walang barbero, lahat ng tao ngayon, ang buhok, kalakaladkad na sa karsada. Saan pa tayo pupunta buhok? Ang haba na ng buhok natin. Kung walang gumagawa ng sabon, paano ka maliligo? Wala kang pang... So lahat ng bagay na ginagamit natin, gawa yan ng kapwa natin. Yung mayayaman, lalo na. Hindi po kayo iaasenso, hindi po tatanyag ang inyong buhay, negosyo, kung wala pong naglilingkod sa inyo ng mga maliliit. Nagtatrabaho para sa inyo. At yun namang mahihirap para sumweldo sila sa mayaman, nagtatrabaho sila sa mayaman. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa Lord nagmula. Maging ang ating kapwa. Kailangan natin para tayo po ay mabuhay. Kaya nga doon sa kanyang utos yung pinakamahalagang utos na binibigay ng Lord, ano po nakalagay? Yung dalawang nauwi ang lahat ng kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong lakas at ng iyong buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi mahalaga sa Diyos ang iyong kapwa. Amen! Kaya wag po tayong magmamaliit ng kapwa. Dinisenyo niya ng Diyos na ganyan para sa iyo. Kailangan natin sila. Amen? Yung mga basurero, minsan ang baba ng tingin ng mga tao, paano kung wala? E di ang baho-baho na ng lasangan natin. Walang kukuha nun. Hindi man yung kukunin na mayayaman ng mga mapoporma. Sila talaga ang gagawa nun. Kailangan natin sila. Kaya nga lahat ng bahagi, pwede nating bahaginan ng salita ng Diyos. Lahat ng klase ng tao. Kaya nga yung binhi na inihasik sa matabang lupa, inihasik sa madamo, inihasik sa mabato, inihasik sa daan, kasi walang pinipili ang Lord sa mga maliligtas. Lahat kasi ng tao ay mayroong pong pagkakataong ibinibigay ang Diyos na siya po ay maligtas. Mayamang ka man o mahirap, ano man ang antas mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo, mahal tayong lahat ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So kaya kung mahal ng Diyos ang ating kapwa, dapat mahalin din natin sila. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen. So, 3:36 na, no? Number 3, mga magulang ko kapatid, mga nasa tahanan, nasa pangatlo na po tayo, meron lamang po tayong 4 na punto. Humina raw tayo sa Zoom. Nakita ko yung message. Okay na? Pero naririnig naman kaya ako? Nakita ko dito, nag-pop up sa taas ng aking iPad. Number 3, ano po yung una? Isa-isayin natin. Paano sumunod si Abraham? God will provide. Number 3, God provides the way for our salvation. Ang Diyos ang nag-provide ng daan para sa ating kaligtasan. Asan si Kay Gerald, Ate Rosalie? Nasa CR po. Doon po sa Mount Moriah, pag sinaliksik niyo po ang Bible, dapat kasi tayo talagang pinag-aaralan natin ng Bible. Tama po yung lagi sinasabi ni Pastor Nes, kami po mga pastor at mga leader ng church. Basahin mo yung Biblia. Hindi lang siya basang parang makaraang ka lang
Lord, nag-devotion ako, nagbasa ako ng Bible. Ang sabi po kasi ng Bible, no, ang Biblia ay ating bulayin, araw at gabi. Basahin mo siya. Ibig sabihin, namnamin mo, intindihin mo, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dili-dilihin mo ito. Sabi nga ni Pastor Emilio, nguyain, parang baka at kalabaw pag ngumunguya. Nasa koral na, nanguya pa rin at Rosalie, di ba? Taga-Bacau tayo, maraming kalabaw. Tataka ka, galing siya sa pastulan, busog na, pero pagdating niya ng koral, nguya pa din siya ng nguya. Bakit po? Kasi yung kinain niya, binabalik niya uli sa bibig niya, dudurugin niya yung maigi. Kinakatas niyang maigi. Ganon din tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Balik-balikan natin siya. Dito nakita ko, yung palang templo na tinayo ni Haring Solomon, nasa 2 Chronicles o ikalawang Kronika chapter 3 verse 1. Ang sabi diyan, ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah o ng Moraya. Saan inihandog si Isaac? Sa bundok ng Moriah o ng Moriah. Pero noong nagpagawa ng templo ang Diyos, kay David iniuutos, pero hindi nga pwede si David kasi marami siyang napatay na tao. Makasalanan yung kanyang kamay, marumi yung kanyang kamay, hindi pwedeng, si Solomon kasi wala talagang peaceful yung kanyang panahon, wala siyang mga napatay na tao. Alam niyo, doon mismo sa lugar na yon na pinaghandugan kay Isaac, ipinatayo ng Diyos yung templo. Sabi diyan sa ikalawang Kronika 3:1, ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah sa giikan ng Jebusayong si Ornan. Yan yung binili ni Haring David. Inihandaan ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghari. Kaya makita natin, nagkataon ba lang yun? Ang laki na ng agwat na panahon, pero makita natin, nung inalay si Isaac, doon nag-offer si Abraham ng isang hayop na nasabit doon sa puno at iyon ang kanyang pinatay. Doon sa templo, ano pong ginagawa po ng mga tao? Lalong-lalo na po ng high priest. Kung tayo po'y nagbabasa ng Old Testament, anong ginagawa ng high priest doon sa templo? Nag-aalay siya ng mga handog ng mga tao, ng sangbayan ng Israel. Dinadala niya ang mga hayop, sinusuri niya ito kung mabuti o hindi karapat-dapat ihandog, ilalagay niya sa altar o sa dambana ng templo, papatayin yung hayop, ititigis ang lahat ng dugo doon sa lugar na yon ng dakong kabanal-banalan. At lalabas siya, may dala siyang maliit na espongha, yung taong naghandog o sambayanan ay kanyang wiwisikan ng dugo. Ibig sabihin noon, yung mga tao ay pag nabasa ng dugo o nakapaghandog sila ng hayop, yon ay kapalit ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Pinatatawad sila ng Diyos. Kaya lang, ilang beses nilang ginagawa yon? Sabi, tama si Tilea, yearling gagawin yun. Taon-taon, kailangan ka mag-alay ng hayop para sa kasalanan mo. Individual mo. Sipin nyo gaanong karaming hayop yung papatayin. Baka kung itatambak yung hayop na pinatay noong panahon na yon ng templo, napakarami ng hayop ang mamatay. Hindi na mabibilang sa dami. Kung ano pa yung pinakamataba, kung ano pa yung pinakamaganda, yun pa yung gusto ng Diyos na ihahandog sa Kanya. So parang walang katapusan, paulit-ulit ang paghandog. Araw-araw, taon-taon, merong burnt offerings. Kasi sa dami ng mga Israelita, may schedule sila. O bukas kami naman po ang maghahandog. Kaya araw-araw may pinapatay na hayop. Taon-taon nilang gagawin, bawat isang tao yon, kailangan magdala sila ng hayop, papatayin doon sa templo para sa panghugas ng kanilang mga kasalanan. So yung kwento na yon, tungkol sa mga offerings, yun po ay tanawin ng kwento ng Genesis 22. No, minsang nagdala si Abraham ng kanyang kaisa-isang anak upang ihandog, pinalitan nyo ng Diyos ng isang hayop, isang tupa, na napasabit yung sungay doon sa isang ugat ng puno. At yun ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng kapalit si Isaac sa paghahandog sa kanya. Alam nyo,
kung isipin natin, parang hindi na matatapos yung time na yon kasi wala naman talagang sasapat na handog sa Lord. Walang tatapat para maibsan yung kanyang poot sa kasalanan ng tao na nagagawa sa kanya. Hindi kayang alisin ng anumang klase ng paghandog. Madaling mawala yung bisa ng handog. Taon-taon kailangan mong gawin. Kailangan gawin ng mga Israelita. Kung ngayon sa panahon ngayon, baka tayo ganun din ang ginagawa natin. Until, ano po nangyari? Dumating ang katuparan ng lahat ng ito, ang Panginoong Hesus. Nakikinig po ba kayo? Ang Panginoong Hesus, teka, nabala yung binabasa ko. Ang Panginoong Hesus ang nag-iisa at minamahal na anak ng Diyos na naparito para ialay ang kanyang sarili para sa katutubos ng marami. Nakalagay po yan sa Mark 10:45. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sa John 1:29, ang sabi na parito siya para tuparin ang kalooban ng Ama. Kahit napakahirap, nagpasakop siya. Ang sabi niya doon sa Gethsemane, anong sabi niya? Not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko, Panginoon, ang masunod kundi ikaw. Kasi nakikita niya yung mangyayari sa kanya, ipapako siya sa krus, bago siya ipako, bubugbugin siyang mabuti. Pero sabi ng Lord, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, aking Ama. Parang si Isaac, no? Hindi pinilit, hindi nagtanong, fully submissive to the will of his father, kahit walang isang tupa nakakatayin, walang imik. Alam niya, siya na yung isasalang, pero ang sabi ng kanyang tatay, huwag kang mag-alala, God will provide. Sa atin, ganun din ang nangyari. Dapat tayo. Pero ang Diyos, pinalitan niya. Si Kristo ang ipinalit. Alam niyo mga magulang at kapatid, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Kung tutusin, kasi maraming turo ang nagsasabi na ang kumakatawan kay Isaac si Jesus Christ. Pero pag pinag-aralan po nating mabuti, hindi po si Isaac ang kumakatawan kay Jesus Christ. Sino po yung kumakatawan kay Isaac na dinala doon sa dambana at papatayin? Palagay ko, yan din ang ating pagkakaintindi lahat. Pero ngayon ang Panginoon may sinasabi, hindi po si Isaac yung kumakatawang kay Jesus. Hindi si Isaac. Sino po yun? Tayo po yun. Tayong lahat si Isaac. Dahil po doon sa bundok ng Kalbaryo na pinagdalhan kay Jesus, si Kristo po itinali. Ipinako po sa krus bilang handog na papatayin. Nang ipako ang kanyang kamay at paa sa krus, nung binugbog siya, dinala siya doon sa patayan, parang tupang hindi umiimik. Nang itusok ang espada, yung sibat sa kanyang tagliran, walang sumigaw sa langit na sasabihin, huwag niyong ituloy yan. Wala. Kay Isaac, balikan po natin yung ating mga verses. Meron. Huwag Abraham, huwag mong salingin ang iyong anak. Kaya si Isaac, tayo po yun. Dapat mamamatay tayo lahat. Dapat tayo yung sasaksakin. Dapat tayo nasa dambana iaalay sa Diyos. Dadanak ang dugo natin. Pero inako ng Panginoong Jesucristo
Ang Lord nagsalita kay Isaac, pero sa kanyang anak, hindi. Hindi niya sinabing, huwag niyong saktan ng anak ko. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ na nakapako siya sa krus, anong sabi ni Lord? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nga ba pinabayaan ng Lord, ng Diyos Ama si Jesus Christ nung siya'y nakapako sa krus? Kasi, para yun sa'yo. Dahil tinubos ka ni Lord, dahil mahal ka niya, imbis na ikaw ang magdurusa sa impyerno, imbis na ikaw ang mamamatay, yung kanyang anak ang kanyang isinakripisyo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sino si Jesus Christ doon? Yun yung tupang nakabitin sa kahoy. God will provide. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kaligtasan. Hindi tayo naghirap, hindi natin kailangan danasin yung kamatayan. At hindi natin tatanggapin ang parusa ng Diyos dahil mayroong umako ng ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo yung pinakamasakit na tagpo sa Panginoong Hesus nung siya po'y nado sa krus ng Kalbaryo? My God, why have you forsaken me? At tuluyan siyang nalagutan ng hininga at namatay. Dahil sa yung tupa, siya yung tupa nakapalit para kay Isaac. Tayong lahat yon, tayo yung si Isaac. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, ibigay niya kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak at mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung nakalagay sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo yung dapat parurusahan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo na nanonood ngayon sa online, kung ngayon nyo lang po narinig ang mensaheng ito, tayo'y kabilang doon sa mamamatay sa dagat-dagatang apoy. May parusang nakahanda sa lahat ng tao. Pero salamat sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang kapalit at tayo po'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung kayo po ay hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon niyo tagapagligtas, tanggapin niyo na si Lord bilang Panginoon niyo tagapagligtas. No? Sabi nila, sa kaligtasan, may part po tayo. Alam niyo, ang part mo lang, manampalataya ka sa ginawa ni Kristo. After mong manampalataya, edi gawin mo na yung part mo, sumunod ka na sa lahat ng kanyang utos. Maglingkod ka sa kanya. Pero doon sa pag-uusapan ay salvation, wala tayong part doon. Kay Lord lahat yun, siya lahat ang gumawa. Siya ang nagbigay, siya ang nagsakripisyo, siya ang pinako sa krus, siya yung tumubo sa atin. Ang gagawin mo lang, manampalataya ka na yung ginawa ni Kristo ay sapat at kumpleto na para maligtas ka. Pag ginawa mo yung kahit mamatay ka ngayong oras na ito na tinanggap mo siya, tiyak akong ligtas ka, kagaya ng lalaking nakapako doon sa krus na katabi niya. Hindi naman yun nagtrabaho, hindi naman yun nag-music ministry, hindi naman yun nag-ushering. Pero ligtas siya, sabi ngayon din, isasama kita sa paraiso kasi ang nagligtas sa kanya, yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya kay Kristo, walang idadagdag. So ngayon, kung nabubuhay pa tayo habang nananampalataya tayo kay Lord at wala ka namang gagawin bilang Kristiyano, mali nga yun. Doon po papasok ngayon, kailangan mo talagang gumawa. Hindi, wag po tayong malito ron. Gagawa po tayo dahil tayo'y niligtas na ni Kristo. Amen po ba? Pero yung kaligtasan mismo, yung salvation, wala tayo doong bahagi. Faith lang ang ating ibinigay kay Lord. Regalo nga yun, sabi ng Efeso 2:8 and 9. Kailangan mo lang tanggapin. Kaya yung inirealok sa inyong kaligtasan ni Lord, tanggapin mo siya. Huwag mong tanggihan. And lastly, ika-4 na puntos, dito po tayo magtatapos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Genesis 22:15-19, babasahin ko po.
Ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko. Alam nyo, si Lord sumumpa sa kanyang sarili, yung Diyos Ama. Kasi wala naman siyang ibang pagsusumpaan siya na yung pinakamataas sa lahat. Sinong pagsusumpaan niya kundi yung sarili niya? Sabi niya, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Paano pumasok yung double na pagpapala o doble-doble yung pagpapala kay Abraham? Nung sinunod niya yung utos, nadalhin yung kanyang anak. So kung naghahangat tayo ng double portion ng ating mga blessing, tapos hindi naman tayo sumusunod, mahirap makuha. Kailangan may mapatunayan ka rin sa Lord. Kailangan may makitang pagsunod sa atin ng Diyos. Bibigyan kita, sabi ng Lord, bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod sa kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Ano yung keyword? Dahil sumunod ka sa akin. Yung blessing, hindi yan makakantan basta. May pagpapala ka na pero hindi ganun kalaki, hindi ganun kadami. Kasi anong hinahanap ng Lord? Yung obedience, yung pagsunod. Alam nyo, nung umakyat si Abraham sa bundok, dala-dala niya ang mga promises ng Lord. Ang bit-bit niya, pagbaba, mas maraming pagpapala. Hirap umakyat ng bundok. Pero pagbalik niya, marami siyang daladalang pagpapala galing kay Lord. Nang bumalik sila sa Beersheba, sabi sa verse 19, patuloy na sila doong nanirahan. Tingnan natin yung pagkakaiba ng pangako nung unang nangako ang Diyos kay Abraham. Yung pangako naman na yon ay parahis din ng unang mga pangako nung tinawag siya ni Lord. Ano po nakalagay? Pero nagkaroon din ng pagtaas ng level yung promise ni God nung naghandog na siya ng kanyang anak. Tingnan po ninyo, I will bless you. Doon sa unang tagpo ng pakikipag-usap sa kanya ng Diyos, ngayon naman, I will surely bless you. Sabi niya, dati pararamihin ang lahi niya, parang bituin, parang buhangin sa dami. Ngayon naman, I will surely multiply your offspring. Yung victory over their enemies, dinagdag pa ng Panginoon. Wala yung dati sa kanyang unang pangako. Pero nilagay niya, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga kalaban. At yung sinabi niyang, in you, all the families of the earth shall be blessed. Ang nakalagay dito po sa verse natin ngayon, sa 22, in your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Lahat na ngayon ng lahi ng tao ay pagpapalain dahil sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kaligtasan ay nanggaling sa offspring po ni Abraham. Yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya lahat ng tao sa mundo, pinagpala ng kaligtasan ng Diyos. Kung mananampalataya ka sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Mula sa kanyang lahi ang ating Panginoong Hesus. Sabi roon sa talatang sa Ingles, because you have done this and have not withheld your son, your only son, because you have obeyed my voice, at hindi lang nangako ang Diyos, sumumpa siya, by myself. Sabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili para bigyan tayo ng strong encouragement para lalo tayong magsumikap at sumunod sa Kanya na kailangan nating talagang panampalatayanan ng Kanyang mga pangako. Mga magulang ko't kapatid, kung gusto mong higit na pagpapala ang maranasan mo ngayong taong ito, ng 2022, sumunod ka sa Lord. Kung noon, sunod-sunudan lang na paunti-unti, may reservation, ngayon itodo mo na. Gayahin mo na si Abraham. Dalahin mo ng lahat. Kaano man ang requirement na hinihingi ng Lord, sumunod tayo. Makakamit natin ang maraming blessing na magagaling kay Lord. Bumabagsak tayo sa pagsubok. Makinig po kayo, dito na po yung mga last words natin. Bumabagsak po tayo sa mga pagsubok. Minsan,
Humihina din yung ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Aminin natin yan, kahit kami mga pastor. Ako nitong dumating ang pandemya, kala ko wala na akong magagawa kay Lord. Kasi alam niyo naman ang gawain ko, lumabas na lumabas. Dahil na-involve nga po ako doon sa T40, alos tuwing Sabado na alam niyo naman yan, nagpapapray ako sa inyo, mahayo ko. Na nalibot ko ang buong Luzon. Nakarating pa ako ng Mindanao. Kamuntik na sa Thailand nung pumasok ko yung virus. Sabi ko, paano yan? Paano yung ministry ko, Lord? Napansin nyo din, biglang naglaylo ang T40 natin. Nang hina din ako talaga. Pero alam nyo, naggawa ang Lord ng ibang way. Naggawa lang po ako ng isang devotion, tapos ipinost ko siya. Napansin ko, ang daming nagla-like, ang daming nagko-comment. Actually, marami nga doon, hindi sa church natin galing. Pero alam ko naman, nagbabasa kayo, siguro nila, pinupusuan nyo lang. Kasi nasa messenger hindi naman maglalabas yun sa Facebook kung doon nyo mismo nilike. Pero kung inopen nyo yun, binasa nyo bago doon kayo nag-comment, lalabas po yun sa Facebook. Pero kung nakita nyo lang yung drawing, yung retrato, tapos pinusuan nyo, hindi nyo binasa, hindi yun mag-a-appear sa Facebook. Kaya alam ko talaga kung sino sa inyo yung nagbabasa. Alam, hindi naman yun ang talagang devotion natin. Meron tayong sariling devotion, pinaliwanag nga yung kagabi ni Pastor Nes. Meron tayong daily bread. Kasi ang kahalagahan po ng daily bread, hindi lang yung kanyang, yung parang ganun din naman yung sa akin gagawa ka ng message na maiksi. Ang importante sa daily bread, meron kang babasahin. Sa akin, wala akong nilalagay na ganun. Talagang, nagsishare lang ako ng Word of God. Pero alam nyo, malaki pala yung nagiging effect nito sa iba. Daming nabibless, maraming tumatawag, maraming nagko-comment, maraming nagpapapray, marami ay tumanggap kay Lord. Alam niyo, maging yung nanay ni Josephine Mendoza, yun ay bunga ng ating pagsishare ng gospel. Yung isang kapatid ni Jing, nagkaroon ng malaking problema dahil sa pagbabasa niya ng devotion, lumakas yung kanyang faith. At maraming mga church kasi hindi ganong nagtuturo ngayon, doon sila kumukuha ng kalakasan sa ginagawa nating munting devotion na yon. Kaya sabi ko, Lord, akala ko wala na akong magagawa sa iyo. Pero meron pala. Wag lang nating tigilan at hanapin natin yung way. Kasi parang pandemic, ayoko na maglingkod, wala na akong magagawa, Lord, sa bahay na lang ako. Wag ho ganun. Humanap kayo ng paraan para masamba ninyo si Yahweh. Para makapag-share pa rin kayo at makapaglingkod kayo sa Panginoon. Amen po ba? Wag niyong isunod ng katawan niyo sa panahong ito. Yan nga ang ginagawa ng dyablo patigilin tayo sa paglilingkod. Panghinain ang ating pananampalataya. Sabihin niya, wala na kayong silbi, hindi na kayo makakahayo. Pero bakit dumami pa rin ang mga taga-Jesus tayong pag-asa? Kasi yung Zoom natin, everyday na ginagawa natin dito sa church, ay maraming naabot ng mga bagong kaluluwa. Yan, sina Lyra, pangalan nitong isa na to. Si Arbelin, bunga po yan ng Zoom natin, si brother. Ay, wag tayong tumigil. Gumawa kayo sa Lord hanggang kaya ninyong gumawa. Humihina yung tiwala natin sa Diyos, dumating niya sa atin, kuminsan sumusuway din tayo sa mga utos niya. The good news is hindi sa atin nakasalalay ang pangako ng Diyos. Ang mabuting balita po mga kapatid, kahit tayo'y nangihina, kahit tayo'y nanlulupaypay, kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa ng ating faith dahil sa nangyayari sa paligid natin. Pero ang magandang balita, hindi po nakasalalay sa atin ang mga promises ng Lord. Kanino nakasalalay? Kay Lord Jesus Christ. Amen, amen po ba? Kundi kay Jesus. Buti na lang, Jesus passed the test in the wilderness. Nung dinala siya ng dyablo sa ilang para tuksuhin, nalampasan ng Panginoong Hesus. Nung dumating siya sa tugatog ng kanyang ministry, nakaluhod siya sa Gethsemane,
Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. Nalampasan niya rin. Hindi dahil kay Isaac, hindi dahil kay Abraham. Kailangan lagi tayong Christ-centered. Ang ating pagsamba, paglilingkod sa Diyos ay dahil kay Kristo. Amen po ba? Hanggang sa kamatayan sa krus, naggarantya ang Panginoong Jesucristo ng pangako para sa atin. At tinupad niyang lahat yon. Dahil inihandog na ni Jesus ang sarili niya para sa atin, nakakapitan natin ang pangako niya. Lord, kapit lang ako sa iyo. Sa panahong piling natin ay walang-wala na tayo at hindi tayo makontento kung anong meron tayo. Minsan meron na, hindi pa rin ako kontento. Sapat po si Lord sa atin. God will supply what we need. Sabi po yun ng Philippians 4:19, hindi natin kailangan kumapit pa sa iba sa panahong tutukso tayo na magkasala. And cling to idols, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga maling marriage, sa sex, at kung saan-saan pa. Maging sa pagkahaling, sa power, sa pera. Hindi yun. Mapagkakatiwalaan nating sapat ang provision ng Diyos para sa atin. Our God will provide. Siya yung ating Jehovah Jireh. Siya yung magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, anuman yung ating mga kakulangan, anuman yung ating mga kahinaan. Hindi tayo perfect, pero perfect yung Diyos na nagligtas sa atin. Amen? Hindi natin maaabot yung talagang requirement na hinihingi ng Lord. Lahat tayo mayroong mga pagkukulang. Pero ang Kristo na tumubo sa atin, siya ay perfectong Diyos. Siya yung namamagitan sa atin sa Lord, sa Ama. Yung kakulungan mo siya nagpupuno. Kaya gawa lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Huwag sumuko. Hindi ikaw ang tinitingnan ni Lord pag naglilingkod ka. Si Jesus Christ na nasa puso mo. Kasi alam ng Lord may hangganan tayo. Pero yung desire, huwag mong alisin. Tuloy mo yan. Lakad ng lakad sa Lord. Point your eyes, focus your eyes sa Panginoong Hesus. No turning back. God will provide. Mga magulang ko't kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y sumamba sa Diyos. Awitin natin yung awit na inawit natin, yung ikalawa. Bago tayo dumako sa ating communion, sambahin natin si Lord. Namnamin natin yung kanyang mga salita. Yung mga sinasabi ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. Hindi yung una. Kahit kailan di ka nagkulang. Awitin niyo yan galing sa puso ninyo, no? Sabi ng iba, napaka, ano nyo naman, ang ingay nyo magpuri. Parang OA naman kayo sa pagsamba sa Diyos. Alam nyo, hindi po OA yan. Kung ano yung nararamdaman nyo, gawin nyo. No? Kay Lord mo yung ginagawa. Hindi yan para kahit kanino. Si Lord ang sinasamba natin. Hindi tayo tumitingin kahit kanino. Sige po, Ate Jing, ikaw po yung manguna. Hindi ko po ganong alam. Praise the Lord. Hallelujah. Basta't ikaw ang kasama
Taas natin ang ating mga kamay, ang ating puso, ang ating diwa sa Lord. Jesus, kahit may suliranin man. Mga kapatid na mga nasa bahay, tumayo din po kayo, sambahin ninyo si Lord. Sambahin niyo si Jesus Christ. Tumayo po kayo, itaas po ninyo yung mga kamay at sumamba kayo sa Panginoon. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw. Amen. Bless the Lord. Yes, Jesus. Awit lang po kayo mga kapatid. Damihin po ninyo yung presence ni Lord. Pasalamatan natin siya. Sambahin natin siya. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Sige po, purihin natin ang Lord. Hallelujah. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Yes, oh God, kahit kailan. Kahit kailan. Yes, Lord, di ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah.
Ngayong oras na ito, lumapit tayo sa banal na luklukan ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon. Dumaan man ang mahigpit na pangangailangan natin, andito tayo, iningatan tayo ni Lord. Sinamahan tayo, nag-provide siya ng lahat ng ating pangangailangan. Walang pinagkulang sa atin ng Diyos. Bagamat dumaan tayo sa matitinding pagsubok, dumaan tayo sa mahihirap na yugto ng buhay natin, napatunayan natin ang Diyos ay tapat. Napatunayan niya ni Abraham. Matindi yung pagsubok na kanyang dinaanan, pero napatunayan niyang ang Diyos ay tapat. Kung tapat siya, masigit na tapat sa kanya ang Diyos. Yung pag-ibig na yan ng Lord sa atin na walang hanggan, mula yan noon hanggang ngayon, hindi po yan nagbabago. Ang kailangan lang, tanggapin mo ito. Tanggapin mo ang inaalok na pagmamahal sa iyo ng Diyos. Marahil napakalayo na ng nalalakbay mo. Ang dami mo nang narating, pero hindi mo matagpuan yung tunay na kagalakan ng buhay mo. Sa oras na ito, narito ang Panginoong Hesus. Inaalok ka niya ng buhay na walang hanggan. Nais niyang iligtas ka. Nais niyang dalhin ka doon sa pinakamagandang kalagayan na pwede mong mapuntahan. At ito'y walang iba kundi ang piling niya, ang paanan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa iyo ngayong kapatid, kung ikaw ay gusto mo na magpahinga sa iyong mga kapaguran, gusto mo masumpungan ang tunay na kahulugan ng buhay, gusto mo makita ang tunay na kahihinatnan mo sa darating na panahon, ibigay mo ang buhay mo kay Kristo ngayon. Isuko mo. Wala kang mararating sa mundong ito kung hindi ka susuko sa Panginoon. Ilagak mo ang iyong tiwala sa Panginoong Hesus. Sa inyo na gustong manampalataya kay Kristo, gawin mo ngayon ang pagpapasya. Baka hindi mo na marinig muli ang pag-aalok na ito ng kaligtasan. Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Kung ikaw ay nasa tahanan, kung ikaw ay nasa loob ng church na ito, gusto mong tanggapin si Lord, gusto mong kilalanin siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, gawin mo na ngayon. Huwag ka na magpabukas-bukas pa. Sabi ng ating talata, huwag ka na magpa-delay. Ngayong oras na ito, gawin mo na. Tinatawag ka ni Lord. Kinakausap ka ngayong oras na ito, ibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Ilagak mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Wala kang gagawin kundi sabihin mo, sumunod ka sa aking panalangin. Kung ikaw ngayon ay naandyan sa iyong kinauupuan, sa inyong tahanan, dito sa church, kung naandito ka ngayon, nakaupo ka man, nakatayo, ano man ang iyong kalalagayan. Hindi ko po kayo nakikita, nakapikit po ako. Gusto kong manalangin sa puso nanggagaling para sa inyo. At ang panalangin ito ay sundan nyo lang. Alam kong hindi nyo pa alam kung paano manalangin ng pagtanggap. Kaya pahintulutan niyo po ako na pangunahan ko po kayo sa pananalangin ng pagtanggap kay Lord. Pero kayo po ang nananalangin. Angkinin niyo pong kayo po yung magpe-pray ngayong oras na ito. Sino ka man, sabihin mo ngayon sa oras na ito, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pinrovide mong kaligtasan sa amin. Na lamang po, wala po akong mapupuntahang iba kundi ikaw lang. Ibinigay ka ng Ama para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo ngayon kapatid, sa Panginoon Diyos, Lord, salamat po. Imbis na ako po yung mapapahamak at mamamatay, ginawa mong kapalit ang iyong anak para magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Tinubos kami ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, binigay mo ang iyong anak na si Kristo para magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa oras na ito, sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagod na po ako, Panginoon. Gusto ko pong magpahinga sa iyo. Gusto ko pong magpahinga sa piling mo, Lord. Payapain mo na yung buhay ko.
Ayoko na po dito. Gusto na kita, Panginoong, makasama sa aking pagbuhay dito sa mundo, sa aking paglilingkod ko. May natitira pa akong panahon, Panginoon. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako, Panginoong Hesus, sabihin po ninyo na ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na sakripisyo ay sapat at kumpleto na para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nananampalataya po ako sa iyong ginawa na niligtas mo na ako, Panginoong Hesus. Inaangkin ko po ito, Panginoon. Tinatanggap ko po na sa aking puso. Tinatanggap ko ng buong puso ang kaligtasang inaalok mo, Lord. Pumasok ka sa aking puso, pagharian mo po ako, baguhin mo po ang aking buhay. Mula sa araw na ito, Panginoon, tinatalikuran ko na. Tulungan mo ako, Lord. Hindi ko po kayang mag-isang kalimutan ang aking mga nakaraan. Hindi ko kayang kalimutan ang aking mga bisyo. Pero sa oras na ito, Panginoon, inilalaga ko sa iyong paanan. Tulungan mo ako, O Diyos, na makaalis ako rito, Panginoon. Patnubayan mo po ako, O Lord. At mula sa araw na ito, Panginoon, ikaw na ang kikilalanin kong Diyos at aking tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Hesus, mula sa araw na ito, anak mo na ako. Ibilang mo ako sa pamilya mo, Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin, sabihin po ninyo ng malakas, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.